Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli magkakaroon tayo ng verse of the day from John chapter 6 verse 27. Ganito po yung nakasulat. Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. Salamat sa salita ng Panginoon. Sa talatang ito, sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang usapin ng pagkain para mabuhay ang tao. Una, pagkain nasisira. Food that perishes. Do not labor. Ibig bang sabihin, hindi ka na maghahanap buhay, magpapakatamad ka na lang? Hindi ito yung salitang huwag kayong magsumikap, kundi ang buhay ng tao ay ito ang pag-asang inaasahan sa buong buhay niya. Yung doon na lang nakatuon sa ginagawa niya at ginagawa na niyang Diyos yung kanyang hanap buhay o negosyo. Tamang magsumikap para gamitin sa ikabubuti at pangangailangan. Ngunit ang problema, dito na lang nakatuon. Kundi nawatiyakin yung pangalawa, pagkaing tumatagal. Hindi tulad ng una, kahit gaano pa yung kasarap, kahit gaano yung kamahal, yan ay mayroong pagkasira. Pagamat kailangan niya ng ating pangangatawan, kaya nga sabi ko, gamitin sa ikabubuti at pangangailangan. Subalit itong pangalawa, yung pagkain tumatagal, sabi ron, the food that endures. Ito yung pagkain para sa buhay na walang hanggan. At ito yung makakamit sa pamamagitan ng anak, si Jesus mismo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa verse 35, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. So, maliwanag doon, He is the bread of life. Yan ang tinutukoy ni Jesus na sinabi doon sa kaluktong ng ating talata, which the Son of Man will give to you. Kaya pagdating nga doon sa verse 33, na sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. So ito yung buhay na nais ng Diyos na ating ikabuhay. For on Him God the Father has set His seal. Pag sinabing set His seal, signify His ownership. Natatanging ang anak ang pagkain ng buhay. Kung sino lamang ang meron noon, siya lamang ang tutungo sa walang hanggang buhay. Kaya sumampalataya ka at dumako ka sa pagsisisi. At kung tunay kang anak ng Diyos, makita sa ating buhay na kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Na ito ang buhay na ating dapat ikabuhay. Salamat sa salita ng Panginoon sa ating verse of the day from John chapter 6 verse 27. Pagpalain tayo ng Panginoon.